Magandang gabi sa ating lahat. Ako nga po pala magulat ngayong gabi kung ano nga ba ang macroom kasanayan. Inaasahan ko ang lahat na makinig muna kasi pagkatapos nito ay magkakaroon tayo ng pagtataya. So, babasahin ko muna ang mga macroom kasanayan ng pagbasa. Isa sa apat na macroom kasanayan ang pakikinig, pagsasalita, pagbasa, at pagsulat. Hindi lang pagkilala ng titik, kundi pag-unawa sa kaulugan. Mahalaga ang pagkatuto ng komunikasyon at pag-unlad ng kaisipan. So ngayon, babasahin natin ang kaulugan ng pagbasa. Una is mga proseso ng pagkilala, pag-unawa at interpretasyon ng mga simbolo o salita, na kung saan kailangan natin kilalanin ang ating binabasa at unawain ang mga bawat salita o simbolo ng salita na ating binabasa, na kung saan kailangan natin maunawaan ang bawat teksto. Nang sa ganun ay madali natin maintindihan ang ating binabasa. Ang pangalawa naman ay ayon kay Goodman, 1967, psycholinguistic guessing game, na kung saan ang pagbasa hindi lamang simpleng pagkilala ng mga salita, kundi isang proseso ng pag-ula, pag-unawa gamit ang kaalaman ng mambabasa sa wika. Ang pangatlo naman ay ginagamit ang isip at wika upang maunawaan ang mensahe ng teksto, na kung saan kapag tayo ay nagtatalakay ng mga aralin, kailangan natin gamitin ang ating sariling wika nang sa ganun ay maintindihan ng mga mag-aaral ang ating mga paksang itinatalakay sa kanila. Ngayon babasahin natin ang layunin ng pagbasa. Una, pagkuha ng impormasyon. Pangalawa is pagpapalawak ng talasalitaan. Pangatlo, paglinang ng kritikal na pag-iisip. Pangapat, pagbibigay aliw o alibangan. Ngayon, pag-usapan natin ang proseso ng pagbasa. Una is perception o pagkilala ng mga titik at salita, na kung saan kapag tayo nagbabasa, kailangan natin kilalanin ang mga titik o letra, nang sa ganun ay madali natin maintindihan ang mga salita na ating binabasa. Ang pangalawa naman ay ang comprehension o pag-unawa ng mga mensahe. So, dapat kapag tayo ay nagbasa, kailangan natin pakinggan o linawin ang mga mensahe ng bawat salita, nang sa ganun ay may sa isip natin ng mga ito. Ang pangatlo naman ay reaction o pagbibigay ng opinion o atol. So, kapag tayo nagbabasa, kailangan natin isipin natin na kailangan tayo gumawa ng sarili nating opinion, nang sa ganun ay mabigyan ng kaulugan ang ibig sabihin ng ating binabasa. So, ang pang-apat naman ay ang integrasyon o pag-uugnay sa sariling karanasan. So, kapag tayo nagbabasa, kailangan natin iambing o isipin natin na kapag tayo nagbabasa, kung ito ba ay may kaugnay sa ating sariling karanasan sa pag-unawa ng mga salita. Dumako naman tayo sa mga uri ng pagbasa. Una is skimming. Mabilisang pagbasa para sa mga idea, na kung saan kapag tayo nagbabasa ay binabasa natin ng mga salita, mga buod ng mga teksto na ating binabasa, nang sa ganun ay madali natin maintindihan na kung saan direct natin binabasa ang isang teksto. Ang pangalawa naman ay scanning, na kung saan kapag tayo nagbabasa, kailangan natin hanapin ang mga tiyak na impormasyon, kagaya na lamang ng paghahanap ng pizza, bilang o lugar. Pangatlo naman ay extensive reading, ng malawakang pagbasa para sa pag-unawa, na kung saan kapag tayo nagbabasa, kailangan natin ulit-ulitin, nang sa ganun ay maintindihan natin ng bawat binasa. Ang pangapat naman ay ang extensive reading o masusing pagsusuri ng teksto. So, kailangan kapag tayo nagbabasa, ang bawat salita kailangan natin suriin, kilalanin kung ano nga ba ang ibig ipaiwatig nito, kung ano nga ba ang kaulugan ng teksto na ito. Ngayon, pag-usapan naman natin ang kahalagaan ng pagbasa. Una is nagpapaunlad ng isipan at talasalitaan. Pangalawa, yung nagpapalawak ng kaalaman at pananaw. Ang pangatlo naman, nagpapahusay ng komunikasyon at pagsusuri. Ang pangapat naman ay nag-aanda ng mas mataas na pagkatuto at pagdidesisyon. Ngayon, dumako naman tayo sa konklusyon. Ang pagbasa ay pundasyon ng pagkatuto at karunungan. Ang nakakatulong ito ng pag-unlad ng kritikal na pag-iisip at komunikasyon.
dapat itong linangin Salamat araw-araw sa iyong pakikinig. upang maging Naway marami bisa kayong at natutunan mapanuri sa aking mambabasa. natatalakay ngayong gabi.